Araw po ng kalayaan natin ngayon. Totoo po bang sadyang malaya tayo? Wala. Walang kalayaan. Maligaya ba? Masaya nating kalayaan? Hindi. Hindi. Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Ano sabi mo? Isang malaking sindikatong gobyerno? Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Retired General Romeo Perez. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan. Araw po ng kalayaan natin ngayon. Totoo po bang sadyang malaya tayo? Wala. Walang kalayaan. Maligaya ba? Masaya nating kalayaan? Hindi. Hindi. Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Ano sabi mo? Isang malaking sindikatong gobyerno? Isang malaking. Mga kababayan, matagal ng panahon, noong Hunyo 12, sa araw na pinuno, itinayo ang bandila ng Pilipinas dyan sa Kawit, Cavite. Hawak kasi siyang cellphone. Yun papahiwatig, nagpapatunay ng mga Pilipino ay kayang tumayo, manindigan at lumaban. Pinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga kayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sakay ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng wikang banyaga. Sila ay mga kapwa nating Pilipino. Nagsasalita ng Pilipino. Sila ang mga tawag dito, nangangupkop sa atin, nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito ay Pilipino na katulad natin. Sila ay nakaupo sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa Kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin, pero sa atin tayo ay ninanakaw at pinalapastangan. Habang marami sa atin ng kihirap na halos hindi makakain maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga manggagawa, kung ano-ano pa, sila ay nagpasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na ipinagtubo ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa, manindigan, para matapusin na natin itong para ito ay ganap at tunay. Dapat manumbalik ang katapatan at patinuan dito sa ating gobyerno. May sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin. Kung tatanong ilawan natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay
lumaban sa kabututan na nangyayari sa ating bayan. At dahil mahal naman ng ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan na hindi lamang alaala ng nakaraan. Ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan. Kung mag-isa naman ko, inaalala ko yung ating nangyayari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugok sa nangyayari sa atin. Marami sa atin na naghihirap. Samantalang mga dyan, mga magilan-ilan, nagpapasasa, ginakawan ng pambayan. Gusto ng pagbabago. Ang daming sumisigaw na sobra na, tama na. Hirap na at karapalan na. Pero tingnan nyo po, iilan lang tayo na nandito. Paano tayo mananalo kung wala po tayong madadala, maski man lang sana mga kamag-anak natin? Sa panahon ho ngayon, napakahirap ipaglaban ang para sa bayan. Mahirap ilaban ang katotohanan dahil ang Pilipino, sabi nga, inuuna ang survival. Ang kalaban po natin ay ang sarili rin po nating mga kababayan. Napaka makasarili ng Pilipino ngayon kaysa yung maka-Pilipino nung araw. Tama! Mahilig, buti pa sa cellphone, madalas may selfie. Pero pagkausapin, tayaan sa bayan, para kang nakipag-usap sa bangag Tama ka dyan, Tatay Rani! na tao. Ang pagbabago po magsisimula sa ating sarili. Sino ba ang kasama ng ating sarili kung hindi yung immediate family natin? Immediate family at susunod yung kapitbahay natin. Kung tayo ay may kredibilidad, sigurado ko sasamahan tayo. Baka naman kasi ang nananawagan ngayon na ibagsak ang administrasyong ito ay may kanya-kanya ring sariling motibo. Alam niyo po, anyos, hindi ho natin pwedeng mapaglihiman. Siguro, una nating baguhin ang sarili natin. Pag nakita kasi ng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay natin, na worth tayong samahan, sasama sila. Si Diti Sara hindi titindig. Dahil alam niya rin, pag tumindig siya, baka mas marami ang makinabang na nakinabang na noong panahon ng kanyang tatay. Tayong mga leader, dapat tayo mismo makitaan na sincero tayo sa ating pinananawagan. Madaling magsalita, madaling magpainit, pero may resulta pa. Alam nyo, ano bang katibayan ang gusto nyo ng administrasyong ito wala nang nagawang kabutihan sa kanyang mamayan? Imagine po, yung Senadong ito yung kauli-hulihan nating pag-asa na makamit natin
ang ating demokrasya. Ito rin yung kauli-hulihan na institusyon na lumalaban sa kawalangian ng administrasyon ito. Ngayon, kung hindi natin poproteksyonan ang mangilan-ngilan nating politiko, ano na ang mangyayari sa bayan natin? Kayo po nandito ngayon, tatanungin ko po, bukal ba sa kalooban nyo na nandito kayo?